Hack Story presents. Kapag ikaw na ang nasa itaas, babalikan mo pa ba ang taong bumitaw noong ikaw ay nasa ibaba? Malilimutan ba agad ang pananakit at pamamahiya ng taong minamahal mo ng totoo? Ito ang kwento ni Charlie, isang lalaking nagsakripisyo na makapagtapos lamang ang kanyang nobya. Nagbigay ng 100% ng pagmamahal sa babaeng ipinagpalit lang siya sa lalaking mayaman. Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung bago pa lamang sa channel, subscribe na po sa Hack Story at Hack Ethel YouTube channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago nating upload. 6 na taon na magkasintahan sina Charlie at Ivy. High school sweethearts sila. Mahal na mahal ni Charlie ang nobya, kaya maging ang pag-aaral nito ay siya ang nagtustos. Kinalimutan ni Charlie ang kolehiyo. Hindi rin niya kasi alam kung ano ang kursong kanyang kukunin. Hindi talaga likas kay Charlie ang mag-aral. Sa kabilang banda, si Ivy, pangarap na maging accountant sa malaking korporasyon. Matalinong babae si Ivy. Yon ang isa sa dahilan kaya napagpasyahan ni Charlie na suportahan ng buong-buo ang kanyang nobya. Sigurado ka ba dito lang kita ihahatid? Pwede pa naman akong lumapit sa building ng JGV. Hindi na babe, dito na lang. Hassle din kasi na umikot-ikot ka pa. Okay lang ako dito sa kanto para ma-exercise din ako kahit papano. Sure ka ha? Oo. Sige na. Bye. I love you. I love you more. Kasunod ay ang paghalik ni Ivy sa labi ni Charlie at naglakad na papalayo. Sinundan ni Charlie ng tingin ang kanyang nobya. Nakangiti pa siya habang pinagmamasdan nito. Makaraan lamang ang ilang sandali. Binuksan niya ang Move It Up. Handa na siyang kumuha ng pasahero. Ganado si Charlie na mamasada. Yon ay dahil sa plano niyang mag-propose. Matagal niyang pinag-ipunan ang engagement ring na bibilhin niya ngayong araw. Nakasampung pasada rin bago siya tumigil. Dumiretso siya sa mall. Ilang beses niyang binabalik-balikan ang singsing na ito mula sa Pandora, isang jewelry store. Pagpasok niya, binati siya ng staff na may ngiti sa labi. Good evening, sir. Kukunin niyo na po ba yung singsing? Kabisado mo na ang mukha ko ha? Sa ganyang kapogi, sir, hindi po talaga namin kayo makakalimutan. At isa pa, araw-araw po kayo nandito. Oo nga eh. Pinag-iisipan ko kasi talaga ng mabuti kung anong disenyo ng bibilin ko. At saka pinag-iipunan ko rin. Magpo-propose na po ba kayo? Oo, sa anniversary namin. Medyo kabado rin eh. Alam mo, sir, kung mahal ka ng babae, kahit anong klaseng singsing pa yan, tatanggapin niya. Pero dahil gusto mo siyang mapasaya, recommended ko talaga yung disenyo na to. Sparking Crown Solitaire. Gawa po ito sa 14K gold-plated at ang bato po, cubic zirconia. Mas maganda ba tong gold kesa dun sa silver? Ano po bang mas gusto ng girlfriend nyo? Hindi kasi siya mahilig sa mga alahas eh. Ayaw kasi niya magsuot ng peke. Kaya kung magsusuot man daw siya ng alahas, dapat yung tunay na. I see. Yung personality po ng girlfriend nyo requires authenticity. Mas magugustuhan niya po ang gold. Ang gold kasi, hindi po pang clout lang. Sa palagay mo? Yes, sir. You can trust me. Okay, sige. Kukunin ko na yan. Alright. Ere-ready lang po namin. Best wishes po sa inyong dalawa. Wala pa naman, pero salamat ha. Masayang iniabot ng staff ang maliit na paper bag matapos bayaran ni Charlie. Ang singsing ay hindi kamahalan. Nagkakahalaga lang ng mahigit 8,000. Pero para sa katulad niyang kayod kalabaw ay napakalaking halaga na nito.
Masayang nakaabang sa kanto kung saan madalas sinusundo ni Charlie si Ivy. Iginagalang kasi niya ang gusto nito na huwag mag-park sa tapat ng JGV building. Nakararamdam ng lungkot si Charlie kada sasabihin yun sa kanya ng kanyang nobya. Pero sa bawat pag-uusap nila at ipinapaliwanag ni Ivy, nagkakaroon siya ng kapanatagan. Malayo pa lang ay tanaw na niya si Ivy na nagpaalam sa mga katrabaho nito. Malawak ang pagkakangiti niya nang makalapit na ang nobya. Iniabot niya ang helmet sa nobya habang kinukumusta ang araw nito. Ang nobya naman ay tumugon habang inilalagay ang helmet sa ulo. Kumusta araw mo, babe? Okay lang, medyo nakakapagod nga lang. Gusto mo bang mag-road trip bukas para ma-relax ka? Sabado na bukas. Pagod ako, babe. Parang gusto ko sanang magpahinga na lang bukas. Siguro matutulog na lang ako. Kahit kumain sa restaurant bukas? Babe, gusto kong magpahinga. Sana maintindihan mo. At siya nga pala, baka pwedeng wag mo na akong ihatid sa Lunes? Pero bakit? Babe, ayoko na maging burden pa sa'yo. Hassle ang paghahatid sundo mo sa akin. Sayang sa gas, oras at sa pagod. Kaysa hinahatid mo ko, mas maganda na ipahinga mo na lang. Pero hindi naman ako nagrereklamo. Gusto kong ginagawa ko. Babe, please, wag na tayong magtalo. Hindi na nagsalita pa si Charlie. Sa halip, pinaandar na lamang niya ang motor nang makaangkas na si Ivy. Ang plano sana niya ay mag-road trip sila at doon magpo-propose. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa hanggang sa maihatid niya sa bahay ang nobya. Pinagmasdan niya ang nobya habang nagtatanggal ito ng helmet. Babe, sa Sunday kaya? Baka pwedeng sa Sunday na tayo mag-date. Anniversary kasi natin yun eh. Anniversary na pala natin? Nawala sa isip ko. Sige, let's meet on Sunday. Good night. Hinalika ni Ivy sa labi si Charlie. Kasunod, ang paglalakad nito papasok ng kanilang bahay. Naiwan naman si Charlie na pinagmamasdan ang pagpasok ng nobya. Naiwan din ang mapait na ngiti sa labi niya. Naninibago siya. Dati naman ay masaya si Ivy sa tuwing nalalapit na ang kanilang anibersaryo. Pero ngayon, tila nakaligtaan pa ito ng nobya. Umiling si Charlie. Iniisip na lang niya na baka pagod lang talaga ang kanyang nobya. Dumating ang araw ng linggo. Pinaghandaan ito ng gusto ni Charlie. Kinontsaba niya pa ang bunsong niyang kapatid na si Jack sa plano nilang pagsusorpresa kay Ivy sa isang restaurant hindi magarbo. Restaurant na kayang kainan ng ordinaryong tao na kagaya niya. Bunso, ready ka na ba? Oo, kuya. Basta paglabas namin at pagyaya ko sa kanya sa may garden, labas ka na. Copy, kuya. Good luck. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya ngayon. Umalis na siya ng bahay at sinundo si Ivy. Pagdating nila sa restaurant, casual lang. Ang akala ni Ivy ay ordinaryong kainan lang ito. Ipinaghila pa ng upuan ni Charlie ang nobya para makaupo. Masaya niyang binati ito. Pero pilit na ngiti lamang ang isinagot ng babae. Happy anniversary, babe. May problema ba, babe? Wala. Naisip ko lang kasi na siguro mas maganda kung sa bahay na lang tayo nag-celebrate ng anniversary. Sa ginawa mo kasing ito, gumastos ka pa. Babe, kakarampot lang ang kinikita mo. Mas maganda kung inipon mo na lang ang pera na yan. Babe, hindi naman to araw-araw eh. Minsan lang ang anniversary. Mag-enjoy na lang tayo okay? Sige, I'm sorry. Mapait na ngiti ang ibinikay ni Ivy. Pansin ni Charlie na tila walang ganang tugon ng nobya, pero ipinagsawalang bahala na lamang niya. Nagsimula na silang kumain nang dumating ang order nila. Sa buong oras na yun,
Si Charlie lang ang nagbibigay ng topic na pwede nilang mapag-usapan. Puro pilit na ngiti at tipid na sagot ang naging tugon ni Ivy. May problema ba, babe? Wala naman. I'm sorry, babe. I'm fine, promise. Siguro, drain lang ako sa work. I understand. Tara, labas tayo. Matapos bayaran ang kinain, lumabas na nga sila. Gaya ng napag-usapan ni Jack at Charlie, dinala ng lalaki ang nobya sa may garden ng restaurant. Madilim ang garden hanggang sa unti-unti nagkaroon ng ilaw sa paligid. Ipinagtaka ito ni Ivy. Inilibot pa ng babae ang kanyang paningin. Hanggang sa makita nito ang acrylic sign na may ilaw at ang nakasulat, "Will you marry me?" Buong ngiti na inilabas ni Charlie ang box ng singsing. Binuksan niya yun sa harapan ni Ivy. Ivy Santiago, the love of my life. Will you marry me? Malumanay at buong tamis niyang pagkakasabi. Nagsimula na rin kumanta sa tabi ang mga staff ni inupahan nila. Kilig na kilig ang mga staff. Pero si Ivy, tahimik lang. Nakatitig lang siya sa singsing. Nakakunot din ang kanyang noo. Babe, Charlie, akala ko ba kakain lang tayo? hindi mo ba nagustuhan ng proposal? Alam mo na ayoko ng atensyon, di ba? Bakit may paganito ka? Akala mo ba matutuwa ako sa ginawa mo? Babe, sorry. Gusto lang kitang sorpresahin sa anniversary natin. Oo, nasorpresa ako. Pero hindi sa magandang paraan. Naiinis ako sa ginawa mo. Pero babe, bakit? Because you're putting me into position na napipressure akong sagutin ka. I don't like it. If you want to propose, do it silently. Hindi yung gagawin mo to sa akin. I'm sorry. I'm leaving. Huwag mo akong susundan or else we're done. Hinayaan ni Charlie na umalis si Ivy. Ang mga staff na kumakanta ay dahan-dahang tumigil sa pagkanta habang sinusundan ng tingin ang babae. Naiwan si Charlie na nakatayo, ang mga matay nakatingin sa ibaba habang mahigpit ang pagkakahawak sa box ng singsing. Ramdam ng lalaki ang pag-init ng kanyang mga mata. Inutusan ni Jack ang mga staff na patayin ang ilaw. Ayaw nitong makita pa ng mga tao ang tumutulong luha ng kanyang kuya. Ilang minuto pang nakatayo si Charlie hanggang sa lapitan na siya ni Jack. Kuya, umuwi na tayo. Umuwi silang walang imik. Nagtaka rin ang mga magulang nila sa biglaang panglulumbay ni Charlie, pero hindi nagsalita si Jack. Gusto man ni Charlie na ihatid si Ivy kinabukasan ay hindi niya ginawa. Ayaw niyang madagdagan pa ang galit nito sa kanya. Buong magdamag din niyang itsinat ito, pero wala siyang na-receive na kahit na anong reply. Pero hindi siya mapakali na hindi makita ang nobya. Hindi rin siya mapanatag na hindi siya nito kinakausap. Kaya heto siya ngayon. Naghihintay sa labas ng building ng JGV. Suot niya pa ang uniforme na may nakasulat na Move It. Plano niya kasi na mamasada pa rin, pero nakadalawang pasahero lang siya at tumigil na. 5:00 na, uwian na ng mga empleyado. Kulang na lang ay humaba ang liig niya habang nakatanaw sa entrance ng building. Hinihintay niya na lumabas si Ivy hanggang sa nakita niya ito kasama ang dalawang katrabaho. Sinalubong niya ang nobya. Hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ng babae. Tila gulat na gulat ito nang makita siya. Nagtaka rin ang katrabaho ni Ivy, kaya nagtanong si Lizzie at Beatrice. Do we know you? Liz, Bea, parang may nakalimutan ako sa office. Samahan niyo naman ako. Babe, kausapin mo naman ako. Babe, Ivy, kilala mo siya? I know him, but we're not in a relationship. Then why he's calling you babe? Dahil obsessed siya sa akin. Ano? Babe naman,
Galit ka pa rin ba sa akin? Can you stop calling me babe? Kinikilabutan ako. Oh gosh! Isang movie rider ang obsessed sa'yo? He's cute though. Yeah, but he's still a rider. I mean, girl, hindi ka mabubuhay ng mukha lang. Ano ba? Hayaan nyo na yan. Huwag nyo na siyang pansinin. Tara na. Bye, cutie! Gosh, Bea, pati ba naman yan? Girls, have some standards. That's so ew. Si OA naman, lundi-lundi lang. That's so low. Girls, tama na yan. He's not worth our time. Sa buong pag-uusap ng mga babae, nakinig lamang si Charlie. Hindi siya makapaniwala na itinanggi siya ni Ivy. Ang mas masakit pa, ininsulto siya pati na ng katrabaho ng kanyang nobya. Hindi pa siya nakaka-move on mula sa sakit na naramdaman niya kagabi buhat ng pag-iwan ni Ivy sa kanya sa ere. Heto, at may panibagong dulot ng sakit na naman ang nobya. Pero hindi siya sumuko. Inakala niyang ginawa lamang yun ni Ivy dahil sinuway niya ang gusto ng babae. Binilinan siya nito na wag pupunta sa JGV building pero ginawa niya pa rin. Sinisisi niya ang sarili niya na kasalanan niya ang lahat ng ito. Hinintay niya si Ivy sa bahay ng babae. Ang kasama ni Ivy sa buhay ay ang tiyahin nito. Ulilang lubos na ang babae. Isa pa yon sa dahilan kung bakit buo ang suporta ni Charlie sa kanyang nobya. Nakita niya ang dedikasyon, talino at porsigido na makapagtapos ito ng kolehiyo. Maya-maya lang, nakita niyang pagdating ng magarang sasakyan. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay ni na Ivy. Mahigit 5 oras din siyang naghintay sa labas ng bahay. Kaya alam niyang ngayon palang uuwi ang kanyang nobya. Bumaba mula sa sasakyan si Ivy. Kasunod ay ang pagbabari ng lalaki mula sa driver's seat. Napanood niya kung papaanong hinalika ng lalaki si Ivy. Mahigpit niyang ikinuyom ang palad, ang sulok kung saan siya nakaupo para hintayin si Ivy ay hindi kaanong pansinin. Kaya nang humakbang siya papalapit, ganoon na lamang ang pagkagulat sa mukha ni Ivy. Kaya mo ba tinanggihan ang proposal ko? Dahil may iba kang kinikita? Charlie, anong ginagawa mo rito? Han, sino siya? Han? May tawagan na rin kayo? Charlie, please. Let's have a separate discussion. Separate discussion? Wala tayo sa meeting, Ivy. Hindi natin kailangan ng separate discussion. Sino ka ba? Sino ko? Hindi mo alam na may boyfriend yan tinatawag mo ng Han? Charlie, stop it! Wala na tayo. Matagal na tayong hiwalay. Bakit ba hindi ka na lang mag-move on? Anong sinasabi mong matagal tayong hiwalay? Hindi pa tayo naghihiwalay. You're so obsessed with me. Gosh, you really are creepy. Han, siya ba yung kinikwento mong ex mo na abusive? Oo, matagal na kaming hiwalay. At hindi niya pa rin ako tinitigilan hanggang ngayon. Ivy, bakit mo ba ito ginagawa? Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Bakit ka nagsisinungaling? Brad, leave her alone. Nakipaghiwalay na nga siya sa'yo, di ba? Huwag mong hintayin na magpatawag pa kami ng pulis. Huwag kang makikialam dito. Wala kang alam sa totoong relasyon namin. Ivy, please naman. Huwag mong gawin to sa akin. Kahapon lang nagde-date pa tayo. Anniversary natin kahapon. I'm sorry kung hindi ko sinunod yung gusto mo. Nasa tahimik na proposal lang. I'm sorry. Hindi ko na uulitin. Pero please naman, huwag mong gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Charlie, alam mong tapos na tayo. Please, hayaan mo na akong maging masaya sa iba. Patahimikin mo na ako. Ano pag sinasabi mo? Matindi na ang emosyon ni Charlie. Lumuluha na siya habang nagmamakaawa kay Ivy. Sa kabilang banda, si Ivy ay umaarte na parang siya ang inaabuso.
Patuloy lang ito sa pagsisinungaling kahit nakikita niyang nasasaktan ng lubusan si Charlie. Ipinagtanggol naman siya ng lalaking ipinalit niya kay Charlie. Ang lalaking ito ay si Justoni Eigenman, bahagi ng executives ng JGB Corporation. Marahan na itinulak ni Justoni si Charlie na ikinainit ng ulo ng huli. Brad, go! Huwag mo akong hawakan! Sinabi ko na sa'yo umalis ka na! Dahil sa marahas na paghawi ni Charlie sa kamay ni Justoni, nagsimula silang makapagpisikalan. Sinuntok ni Charlie si Justoni sa muka, kaya gumanti ang huli. Nagtitili si Ivy dahil hindi niya maawat ang dalawa. Parehong nagdurugo na rin ang labi nila. Tama na! Stop it! Ano ba? Charlie! Tumigil ka na! Umalis ka na kasi! Patuloy ang hiyaw ni Ivy pero walang nagparaya sa dalawang lalaki hanggang sa nakuha na nila ang atensyon ng mga tao. Ang mga kapitbahay, ang mga napapadaan, mga tambay at tanod, natigil lang sila nang marami nang umaawat sa kanilang dalawa. Ivy, alam mo kung gaano kita kamahal. Ginawa ko lahat para sa'yo. Kinalimutan kong sarili ko para lang mapasaya ka. Pero sa huli, gagaguhin mo lang ako. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo to. Pahabol na sabi ni Charlie, basag ang boses, nanginginig ang labi, habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, ibinato niya sa semento ang singsing na binili niya para kay Ivy. Para sa'yo! Tapos na tayo! Marahas niyang hinawi ang kamay ng dalawang lalaki na umaawat sa kanila. Naglakad siya patungo sa kanyang motor. Dinig niyang bulungan ng mga tao, ang boses ni Ivy at ni Justoni, pero wala siyang maintindihan. Nanlilisik ang mga mata ni Charlie nang isuot ang helmet. Kasunod ay ang marahas niyang pagharurot sa motorsiklo. Wala siyang pakialam sa traffic lights. Wala siyang pakialam sa mga sasakyan na nakakasalubong niya. Para niyang hinahabol si kamatayan dahil sa overspeeding na ginagawa niya. May mga sasakyan na napapatigil na lamang at galit na bumababa para lamang sigawan siya. Hanggang sa isang motorbike ang humabol sa kanya. Tila ba nakikipagkarera. Kita niya ito sa side mirror. Pilit siyang hinahabol ng motor. Sumalubong ang kilay niya nang muli niyang sulyapan ito sa side mirror. Nakabuntot pa rin ito sa kanya. Hindi siya huminto hanggang sa makarating na sila sa kahabaan ng Marilac Highway. Halos sumayad na rin sa semento ang side mirror ng kanyang drifting. Makaraan ng ilang kilometro, marahas na umikot ang motorbike ni Charlie. Ngayon ay sinalubong niya ng motor na nakasunod sa kanya. Malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Marahas na umikot ang motor at nag-brake. Huminto yun, kaya tumikil na rin siya. Bumaba siya ng motor. May bigat sa mga hakbang niya habang lumalapit sa taong kanina pa nakabuntot sa kanya. Itinaas niya ang visor ng helmet sa kamarahas na kwinelyuhan ang taong nasa harapan niya. Ano bang problema mo, Brad? Naghahanap ka ba ng sakit ng katawan? Galit na galit niyang sigaw. Hindi umalma ang taong ito. Sa halip, itinaas nito ang visor ng helmet. Nagulat si Charlie sa nakita niya, kaya nabitawan niya ang taong ito. Hey, relax. I'm only checking how far you can go. Babae ka? Yeah, I'm sorry kung na-trigger kita. Rian Bedingfield. Pakilala ng babae, pero sa halip na makipagkamay si Charlie, tinalikuran niya ito. Hoy! Ang sungit mo naman. Wala akong oras sa'yo. Come on! Na-misinterpret mo lang to. Hindi naman ako nagpapapansin sa'yo. At lalong hindi ako nakikipaglandian. I am inviting you to join our team. Anong sinasabi mo? Tanong ni Charlie na salubong ang kilay. Kalmadong lumapit sa kanya si Rian. Nakangiti pa ang babae. Motorbike racing?
MotoGP. I can help you sa lahat ng kailangan mo. Just be part of our team. At bakit mo ko inaaya? Dahil lang nakita mong nag-overspeed ako? Nakakatawa. Dahil magaling ka sa drifting. Ay, Come on, try it. Mas malaki ang kikitain mo sa racing kesa sa pag-move it rider mo. at posible rin ako mamatay. Don't make jokes about that. The chances of getting killed is higher kung move it rider ka. Nagmamaneho ka sa open public roads. Maraming kamote driver. Gaya mo. Pag umulan, madulas ang daan. Kapag madilim ang lugar ng drop-off o pick-up mo, possible ka pang ma-hold up. Maswerte ka na kung kita mo lang at ang motor mo ang kukunin. Pero paano kung sinoksa ka? See? Mas malaki ang chance mo na mamatay sa pagiging move-it rider kaysa naman sa motorbike racing. Salamat sa pagpapaalala na anumang oras pwede ako mamatay. You're welcome. Red Light Covenant. That's our team. Search mo sa Facebook, sa Google. Tapos mag-message ka kapag decided ka na. Magkano naman ang kikitain ko dyan? Magkano bang kinikita mo sa isang buwan? 40. 100K. Enter level. Show your skill and perform well. Tataasan pa ito ng milyon. Deal! Ang bilis mong magdesisyon ha? Basta tutupad ka sa sinabi Don't mo. worry. May kontrata tayo. Pagkasabi niya, ay kumindat pa siya kay Charlie. See ya! Kasunod ay ang pagbaba niya ng visor ng helmet, saka muling sumakay sa motor. Sinundan ni Charlie ng tingin ang mabilis na pagharurot ng motor. Ngayon niya lang napagtanto ang mga nangyari. Masyadong mabilis ang naging usapan nila. Ang Red Line Covenant ay ang motorbike team ni Rian mula sa kanyang ama. 2 dekada na sa industriya ng racing ang team na ito. Ang bidding field ang may-ari ng Redline Motor Corporation, billion-dollar company, ka-level ng Toyota Motor Corp. Kinabukasan, umuwi si Charlie. Si Betty, ang kanyang ina, ang bumungad. Charlie anak, bakit ngayon ka lang? Kamusta na pala kayo ni Ivy? Nung nakaraan ang sabi ni Jack magpo-propose ka na raw. Mabuti naman at napagpasyahan ninyo ng magpakasal. Anak, anong problema? Bakit hindi ka magsalita? Ang lalim pa ng eyebag mo. Nay, wala na po kami ni Ivy. Ha? Bakit? Akala ko ba nag-propose ka? Ay, hindi ko po itinuloy. Naisip ko na hindi pa ako handang magkapamilya. Charlie, hindi ka ganyan. Alam kong mahal na mahal mo si Ivy. Ikaw pa nga nagtusto sa pag-aaral niya. Magpapahinga na po ako. Masakit na po yung katawan ko, Nay. Halata ang pagod sa boses at mukha ni Charlie habang sinasabi yon sa kanyang ina. Alam din ni Betty na hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Nabaling ang atensyon ng ginang nang matanaw si Jack na pumasok sa kusina. Jack, anong nangyari sa kuya mo? Umamin ka nga sa akin. Nanay naman, bakit ako ang kino-corner mo? Si kuya na lang tanungin mo. Ikaw ang kasama niya nung anniversary nila ni Ivy. Bakit niyo po ba gustong malaman? Hindi naman po kayo ang boyfriend. Hoy! Abay nanay ako syempre, may kaya kong malaman. Gusto ko lang masiguro na hindi nagloloko yung Ivy na yan. Hindi malabo na mangyari yun dahil accountant siya sa JGV. Haba, ano namang malay natin kung nadekwat na pala ng boss niya yun doon. Grabe ka naman ay makapag-husga. Hindi po nagloko si Ate Ivy. Nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaintindihan ni kuya. Bakit ang sabi ng kuya mo, wala na sila? Po? Oo, hindi consistent yung mga sinasabi ninyo. Dahil sa sinabi ni Betty, napaisip ng mabuti sa Jack. Ang alam niya ay nag-walk out lang si Ivy. Pero bukod doon ay wala na siyang alam pa. Nakita na lamang niyang naglalakad patungo ng kwarto ang kanyang ina. Jack, samahan mo ko.
may pupuntahan tayo. Saan naman po, Nay? Pupuntahan natin yung Ivy na yan para malaman natin kung anong problema. Nanay naman, makakahiya. Ayoko. Ikaw na lang. Sasama ka o sasama ka? Ay, Walang nagawa si Jack kung hindi ang sumunod sa nanay niya. Si Betty ay online seller. Wala na siyang asawa. Patay na. Kaya ang tumatayong breadwinner ng pamilya ay si Charlie. Kahit kasi nagbebenta siya online, hindi sapat para makapag-aral si Jack na ngayon ay nasa kolehiyo na. Pinuntahan nila ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ivy. Nasa labas sila ng building, nagtatago mula sa malalagong halaman. Panay ang reklamo ni Jack sa kanyang ina. Hiyang-hiya na rin siya dahil napapalingon na sa kanila ang mga taong dumadaan. Nay, ano ba tong ginagawa natin? Feeling undercover agent ka naman eh. Ano ba, huwag kang ang maingay. Nasa loob po yun nagtatrabaho. Hindi mo yun makikita sa labas ng ganitong oras. Anong tawag mo dyan? Napalingon si Jack sa gawin ng entrance building. Nakita niyang naglalakad palabas si Ivy kasamang isang matangkad na lalaki. Maayos ang postura ng lalaki at hindi maikakailang magandang lalaki ito. Nay, inuunahan na kita. Sa kung ano man iniisip mo. Baka boss niya lang yan. Boss, magkahawak ang kamay. Napadiin ang labi ni Jack dahil sa nakita. Hindi niya na alam kung anong pwede pang idahilan ngayon. Nanlaki na lamang ang mga mata niya nang magsimulang maglakad si Betty. Halika, sundan natin. Nanay, umuwi na lang tayo. Bilisan mo, huwag kang maraming arte. Walang nagawa si Jack kung hindi ang sundin si Betty. May mga malalapit na restaurant sa building ng JJV. Nakita nilang pumasok sa isa sa restaurant si Ivy kasama si Zestoni. Magkasunod silang dalawa. Hiyang-hiya naman si Jack sa ginagawa ng kanyang ina na animoy nasa spy movie ang kilos. Patago-tago pa sa malalaking halaman na dekorasyon sa entrada ng resto. Nay, ano ba yung ginagawa mo? Shh! Huwag kang maingay. Ay, naku. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Jack. Pumasok na rin sila sa kalaunan. Inunahan pa ni Betty ang babaeng uupo sana sa mesa, nakahilera ng kinauupuan ni na Ivy. Ay, ako dyan, doon ka. Pero ako pong nauna. Ay, maging mapagbigay ka sa matanda. Ay naku. Pasensya na po ate. Walang nagawa ang babae kung hindi ang sumunod. Si Jack naman gusto na lang lamunin ng lupa dahil sa kahihiyan. Si Betty hindi inaalis ang tingin kay Ivy. Nanlaki ang mga mata niya nang matanaw na hinalikan ni Zestoni ang labi ng babae. Umakyat ang dugo sa ulo ng ginang. Hindi niya napigilan ang sarili, kaya padabog siyang tumayo at nilapitan ng mesa ng dalawa. Sinubukan siyang pigilan ni Jack pero hindi siya nagpapigil. Nay! Hay, babae! Sinasabi ko na nga ba, may kabulastugan kang ginagawa! Laking gulat ni Ivy nang sumulpot si Betty sa kanilang harapan. Si Zestoni ay gulat at naguguluhan sa nangyayari. Tita, kaya pala hindi mo tinanggap ang proposal ng anak ko sa'yo dahil pinagpalit mo na siya! Ano po bang sinasabi niya dyan? Han, kilala mo ba siya? Nanay siya ng ex ko. Tita, please, wag po kayong mag-iskandalo dito. Wag mag-iskandalo? Abay, bakit? May kahihiyan ka pa ba? Nagsakripisyo ang anak ko para makapag-aral ka! What's the meaning of this? Wag mo siyang pakinggan. Sinisiraan niya lang ako. Kinakampihan niya ang abusado niyang anak. Ano? Abusado? Eh, gaga ka pala talagang babae ka eh. Gaga ka? Aray, tita. Tama na po. Hindi na nakapagtimpi si Betty, kaya hinablot niya ang buhok ni Ivy. Napatayo si Ivy dahil pilit na hinihila siya ni Betty. Sinubukan naman ni Zestoni at Jack na awatin ang ginang. Ang kapal-kapal na mukha mong baliktarin ang anak ko.
Wala ka sa posisyon mo ngayon kung hindi ka pinag-aral ng anak ko! Kahit hindi ako payag sa ginawa niya, hinayaan ko lamang siya! Dahil mahal na mahal ka ng anak ko! Tapos gaganituhin mo lang siya? Sisiraan mo pa! Nakapagtrabaho ka lang sa malaking kumpanya, nakalimutan mo na agad ang taong tumulong sa'yo paakyat! Ma'am, please. Tama na po. Nasasaktan na po siya. At ikaw, mukha ka namang matalinong tao, pero nagpauto ka lang sa babaeng ito! Boss ka ba niya, ha? Hindi naman kagandahan tong sinungaling na babaeng ito, tapos pinatulan mo? Tita, ano ba? Tigilan niyo na ako. Hindi ko hiniling kay Charlie na pag-aralin ako. Kusang loob niyang ginawa yun sa akin. Tapos ngayon, isusumbat niya sa akin. Pinatunayan niya lang na pamilya kayo ng mga abusado. At paano naman naging abusado yon? Dahil minanipulan niyo ang buhay ko. Bibigyan niyo ako ng bagay na pwede niyong isumbat sa akin. Kapalit na mga bagay na yon, kailangan ko kayong sundin. Hindi ako magkaroon ng sarili kong desisyon, emosyon. Nawawalan ako ng kontrol sa sarili kong buhay. Aba, kami pa ngayon ang abusado. Ang galing mo ring magpaikot ng isipan ng tao. Tama lang na naghiwalay kayo ng anak ko bago mo pa siya mauto ng gusto. Nauto mo na nga eh. Pero mabuti na lang at nahimasmasa na si Charlie. Good luck sa pagsasama niyong dalawa. At ikaw naman lalaki, bantayan mong mabuti ang babaeng yan. Kapag nakahanap yan ng bagong target, magkakalat siya ng kasinungalingan tungkol sa'yo. Halika na, Jack! Masyado nang masangsang ang hangin sa loob ng restaurant na ito. At kailangan ko na rin maghugas ng kamay dahil nakahawak ako ng tae! Sinadyang iparinig ni Betty ang mga huling salita na pinasadahan pa ng tingin si Ivy. Dali-daling sumunod si Jack nang mabilis na umakbang papalabas ng resto ang kanyang ina. Nanlilisik naman ang mga mata ni Ivy na nakasunod ang tingin kay Betty. Si Destiny, inayos ang buhok ng nobya na gulo-gulo dahil sa pagsabunot ni Betty. Pisit na babaeng yun. Kung hindi dahil sa kanya, edi sana nakapagtapos ang kuya mo ngayon. Galit na singhal ni Betty habang naghihintay sila ng taxi. Nay, dapat hindi mo yung ginawa eh. Magagalit sa'yo niyan si kuya. Ba't bakit naman siya magagalit? Dahil sinaktan ko yung pinakamamahal niyang babae na pangit naman? Ay, taxi! Ay, pastila na taxi to! Ayaw magpasakay! Magbuka nga ng Grab! Ito na po, magbubuk na. Pero Nay, hindi naman sa galit siya dahil sinaktan mo si Ate Ivy. Siyempre, nag-iskandalo ka dun eh. Baka mamaya mag-viral ka pa. Eh di mabuti para malaman ng sambayan ng Pilipino kung gaano kahayop ang babaeng yon. Ay nako, si Nanay talaga. Hanggang sa makauwi sila ng bahay, puro reklamo ang ginawa ni Betty. Awang-awa kasi siya kay Charlie. Nakita niyang lahat ng sakripisyo ng anak para kay Ivy. Bilang isang ina, masakit na makitang niloko lang pala ang kanyang anak. Alalang-alala si Jack at Betty sa kalagayan ni Charlie. Isang linggo kasing nagmukmuk lang ito sa kwarto. Kung hindi pa dadalhan ng makakain ng kanyang pamilya, ay hindi ito kakain. Jack, ano na bang nangyayari sa kuya mo? Hanapan mo nga ng jowa yan. Kung makautos naman to si Nanay, para namang pinupulot lang sa labas yung jowa. Hayaan muna natin si kuya. Nasasaktan pa yan eh. Nag-aalala na ako. Ay Diyos me, huwag naman sana niyang maisip na magpakamatay dahil lang sa babae. Hala, oo nga. Biglang kinabahan si Jack sa tinura ng kanyang ina. Nagkatinginan pang mag-ina at aktong tatakbo na patungo ng silid ni Charlie. Pero natigilan sila nang makitang lumabas ang lalaki at nakasuot ng riding gear. Charlie, bihis na bihis pang karera ka. Saan ka pupunta? Rarakit lang po, Inay. Racket lang talaga yan ha.
Wala ka namang gagawing masama. Relax, Nay. Wala akong gagawing masama. Kalmahan mo lang. Kuya, sure ka bang okay ka lang? Oo naman. Sige na, alis na ako. Nakasunod ang mag-ina hanggang sa labas ng bahay. Pinanood nila si Charlie habang nagsusuot ng helmet hanggang sa pagsakay nito sa motorbike. Nang mawala sa kanilang paningin ng lalaki, muling nagtinginan ang mag-ina. Baka sa mukha nila ang pag-aalala at pagtataka. Jack, ano sa palagay mong gagawin ng kuya mo? Di ko rin alam na eh. Kibit balikat na sagot ni Jack. Dumating si Charlie sa racetrack na pagmamay-ari ng pamilya Bedingfield kung saan nagsasanay ang mga motorbike racer. Nakangiti siyang sinalubong ni Rian, ang dalaga rin ang nag-guide sa kanya sa lugar. Palingon-lingon si Charlie sa mga kapwa niya rider na may sari-sariling tinatrabaho. Sa bawat paglalakad nila, binabati ng mga rider si Rian. Mababait sila rito. Basta wag mo lang yayabangan. Ayaw nila ng may mayabang pa sa kanila. Puso yan. Huwag mo naman kaming ilalaglag sa bago. Pinapaalam ko lang habang maaga pa. Ngingiti-ngiti si Charlie sa mga taong nakakasalubong nila hanggang sa makarating sila sa entrada ng racetrack. Nakita niyang isang lalaki na kumukondisyon ng motor. Oh, eto nga pala si Jado. Pinsan ko. Saan mo napulot yan? Binuntutan ko. Magaling. Kamote rider. Pati si kamatayan hinahabol eh. Subukan natin yung pagiging kamote mo. Pasimpleng itinuro ni Jedo ang motorbike sa isang tabi. Alam ni Charlie ang ibig sabihin nun. Tumingin muna si Charlie kay Rian. Hinihingi ang approval nito. Tango at ngiti ang isinakot ng dalaga. Isinuot ni Jedo ang helmet. Si Charlie naman hinilang motorbike palabas ng entrada. Nasa racing field na sila ngayon. Nasa gitna si Rian, hawak ang flag. Nakasakay ng pareho ang lalaki sa kani-kanilang mga motor. Nakatutok ang mga mata nila sa flag. Sa pagbaba nito, sabay-sabay na umatungal ang kanilang mga makina. Mabilis ang reaksyon ni Jedo. Eksakto, parang nakaprogram. Siya ang unang lumalamang. Hindi nagpanik si Charlie. Kumalma siya. Hinayaan niyang mauna ang pro. Unang kurbada, dikitan. Sakto ang lean ni Charlie. Kontrolado ang preno. Pangalawang kurbada, mas agresibo si Jedo. Pero masyadong maaga ang pasok. Sa diretso, bumawi si Charlie. Sagad ang silinyador. Magkatabi sila. Walang pagitan, walang atrasan. Huling liko, nag-overcommit si Jedo. Isang pagkakamali, isang bukas. Sinamantala ni Charlie ang loob. Nauna siya sa linya. Pero sa huli, lumamang pa rin si Jedo. Natapos ang race. Pagdating nila sa finish line, tinanggal nilang pareho ang helmet. Pagbaba ni Jedo sa motor, malawak ang pagkakangiti nilang nilapitan si Charlie at kinamayan nito. Napakagaling mo, Brad. Malayong mararating mo sa karera. Salamat. Sabi ko naman sa iyo, pinsan. Magaling sa drifting at may mataas na precision. Approve to. Masayang sabi ni Jedo kay Rian. Si Rian naman, kinindatan pa si Charlie na parang nagsasabing, sabi ko sa iyo. Sa mainit na pagtanggap ng Red Line Covenant, magbabago ang takbo ng buhay ni Charlie. Ang motorbike racing ang magiging susi ng kanyang pag-angat. Ilang buwan ang lumipas. Sa loob ng buwan na yun, ng pag-iinsayo ang ginawa ni Charlie. Inaral ang tamang taktika, pati ang motor na ginagamit. Buo ang suporta ng team sa kanya. Ngayon, dumating na ang una niyang karera. Nakatanaw siya sa circuit, kabado, pero pilit na pinapakalma ang sarili. Ang PSVK, kung saan sasabak si Charlie, ay isang motorbike race na ginaganap sa Pilipinas. Kumbaga sa basketball, ito ang PBA. Kaya mo yan. Ilabas mo ang galing mo.
Kalmadong sabi ni Rian. Tumango si Charlie, kabado, pero puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Mula sa pit, dahan-dahang itinulak ni Charlie ang motor palabas ng pit lane. Sa labas, sumalubong ang ingay, palakpakan, sigawan. May mga pangalang binibikas ang announcer sa ibabaw ng dagundong ng arena. At sa PSBK ngayon, isang bagong pangalan ng sasabak. Unang karera niya sa professional grid. Mula sa audience ng arena, gulat na gulat si Ivy nang marinig ang pamilyar na pangalan. Napag-usapan kasi niya kasama ang mga katrabaho na manood ng racing ngayong araw dahil day off nila. Ang boyfriend ni Lizzie ay isang professional racer. Ang babae ang nag-aya sa kanila. May pogi kaya sa mga yon? Boyfriend ko, pero taken na siya. Gwapong-gwapo sa boyfriend, hindi naman pantay yung pisngi. Shut up! Pagpapatahimik ni Lizzie kay Bea, maya-maya lang napansin nilang pananahimik ni Ivy. Girl, you look so tense. Para kang nakakita ng multo. Oh, ayan na! Magsisimula na! At nagsimula na nga ang karera. Sumabog ang tunog ng makina at sigawan ng mga tao. Kanya-kanya sila ng manlalarong sinusuportahan. Girl, anong number ng boyfriend mo? What? At bakit ko ibibigay sa'yo? Hello, motorbike number. I'm not interested sa boyfriend mo, no? Oh, make it clear kasi. Number 14. Mukhang matatalong boyfriend mo ng number 17. Tingnan mo siyang nangunguna eh. Ilang ikot pa ng mga motor, naghiyawan ng mga audience sa last minute hanggang sa i-announce ang nanalo. May mga host na lumapit sa mga rider at hiningan sila ng take tungkol sa karera nila ngayong araw. Desmayado si Lizzie dahil talo ang kanyang boyfriend. Si Bea naman, gamit ang Samsung phone niya, itinapat niya ito sa gawin ng rider at isinom ang number 17. Nang tanggalin ni Charlie ang helmet, nagtititili si Bea. Girl! He's hot! Oh, wait. Siya yung Move It Rider, Ivy! Napatingin na rin sa phone ng dalawang babae. Hindi makapagsalita si Ivy. Nakatutok lang ang kanyang mga mata sa phone. Cute nga siya. Told you! He's cute and hot. Ginajudge mo lang kasi ang pagiging Move It Rider na uniform. Mas kwapo pa siya kaysa sa boyfriend mo, girl. Can you stop insulting my boyfriend? I'm not insulting your boyfriend. I'm stating the fact. Sa patuloy na pagtatalo ng dalawa, napansin na lang nila na umalis na si Ivy. Naglalakad na papalayo sa kanila. Look at that girl. Iniwanan tayo. Tara na nga, Bea. Stop drooling over that guy. Kahit na racer siya, Move It Rider pa rin siya. Ang pagkapanalo ni Charlie ay nagsunod-sunod hanggang sa isabak na siya sa international race. Lumaban sa Southeast Asia at nakarating sa Italy for MotoGP race at siya ang kauna-unahang Pilipino na naging champion sa overall MotoGP season. Dahil sa pagkapanalo niya, naging laman siya ng balita, naging instant celebrity na na-feature sa iba't ibang news and magazine. Isa pang dahilan kaya siya lalong sumikat dahil lalong lumitaw ang gandang lalaki niya sa pagkakarera. Itong nagbukas ng mas maraming opportunity sa buhay niya. Naging endorser siya ng iba't ibang produkto, hindi lang locally, pati na rin international brand. Malaking pagbabagong nangyari sa buhay nila dahil sa karera niya. Nakalipat sila sa mas maganda at mas malaking bahay. Afford na nilang kumuha ng kasambahay at magkaroon ng sariling mga sasakyan. Grabe kuya, sa atin na lahat talaga to. Alam mo anak, kahit ilang buwan nang lumipas, magmula nung lumipat tayo dito, abay hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Ako rin. Grabe, parang panaginip lang. Kahit ako, Nay, hindi rin makapaniwala. Salamat sa Panginoon.
sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa atin. Swerte talagang pakikipaghiwalay mo kay Ivy, anak. At dahil doon, nagsunod-sunod ang biyaya sa buhay mo. Si nanay naman, parang ewan. Nananahimik na nga yung tao, ibibring up mo pa. Ay, bakit naman? Masama bang magsabi ng totoo? Tama naman ako, di ba, Charlie? Hayaan na natin siya. Nakamove on na ako at masaya na ako sa buhay ko. Masaya akong marinig yan, anak. Mabuti naman. Totoong nakamove on na si Charlie. Sa ngayon, may ibang babae na siyang napupusuan. Sa 2 taon na nakakasama niya si Rian, nahulog na ng tuluyan ang loob niya sa dalaga. Kakaiba ang karisma nito. Natutuwa siya sa angas ng dalaga na dinaig pa ang lalaki. Hindi lang siya makapagtapat dahil sa palagay niya ay hindi pa siya karapat-dapat. Old money ang yaman ng pamilya ni Rian, tagapagmana ng isang malaking korporasyon ng dalaga, kaya naman nahihiya siya. Sa sumunod na araw, shooting at endorsement ni Charlie sa bagong modelo ng Redline Motor. Opisyal siyang naging endorser dahil sa karisma niya at ibang hatak niya sa mga tao. Ang pogi talaga ha? Katatapos lang ng shooting, back up na ang team. Bahagya siyang nahiya at natawa nang marinig si Rian. Akala ko ba, busy ang tagapagmana. Bakit ka nandito? Gusto ko makilala ni Dad. Bakit? Ikaw na ang bago niyang paborito. Ewan ko ba ron? Ako ang anak pero ikaw ang hinahanap. Hindi ka kasi good girl. Gusto niya akong mag-asawa. Payag ka ba? Ha? Hindi inaasahan ni Charlie ang tanong na yun. Gulat na gulat siya na hindi niya alam kung ano ang tamang reaksyon. Oh, bakit namumula ka? Crush mo ko, no? Sira. Parang bata. Sige na. Dinner sa White Hotel. 7:00. See you there. Mag-ayos ka ha? Sige po, boss. Ngumiti si Rian at kumindat kay Charlie bago tuluyang umalis. At si Charlie hindi maikakailang kinikilig sa tuwing ginagawa yon ng dalaga. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Napapangiti na lamang siya ng palihim. Gaya ng sinabi ni Rian, nag-ayos si Charlie, pumunta sa event. Wala siyang ideya kung anong meron. Sumunod na lamang siya. Sa ballroom ng hotel, iba't ibang kilalang mga tao ang naroon. Sa pagpasok ni Charlie, pinagkaguluhan siya ng media, mga journalist na kung ano-ano ang itinatanong sa kanya. Panay rin ang pag-flash ng kamera sa kanya. Nakaalis na lamang siya sa tulong ni Rian. Mula kasi sa likuran, pasimpleng ikinawit ng dalaga ang braso kay Charlie. Please excuse us. Nakangiti at malambing niyang sabi sa mga journalist, saka hinila papalayo si Charlie. Salamat. Paano na lang kung wala ako? Oo nga eh. Nahihiya at malumanay na pagsang-ayon ni Charlie. Natawa na lamang si Rian sa pagsang-ayon ng lalaki sa kanya. Dad, he's here. Tawag pansin ni Rian sa lalaking nakatalikod sa kanila, si Russo, ang president ng Redline Motor Corp. Kausap nito ang ilang executives. Sa pagharap ng lalaki, nasulyapan din ni Charlie ang isang pamilyar na mukha. Oh, andito na pala ang ating celebrity. Good evening po, sir. Oh, come on. I told you don't call me sir. Just call me Tito. Nahihiyang tumango si Charlie. By the way, I want you to meet Justoni Eigenman and his girlfriend, Ivy Aguas. Naging mainit ang atmospira sa pagpapakilala na yon ni Russo. Nagpanggap ang tatlo na parang walang namamagitan sa kanila. Mapait na ngiti ang ibinigay nila sa isa't isa. Alam mo kasi Charlie, we are entering a partnership with JGB. Dahil malakas ang hatak mo sa mga tao, sinabi kong kunin ka rin na endorser. Ang dami mo ng pera, iho. It's such an honor.
Maraming salamat po. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at sa pag-uusap na yun, pasimpleng nakatitig si Ivy kay Charlie. Napansin ni Rian na malagkit ang tingin ni Ivy kay Charlie kaya palipat-lipat ang mga mata niya sa dalawa. Tumagal ng ilang minuto ang pag-uusap hanggang sa magpaalam si Charlie na magbabanyo. Pasimple namang umalis din si Ivy na hindi nakalusot sa paningin ni Rian. Hindi palagay si Rian sa babae, kaya palihim niya itong sinundan. Naghintay sa labas ng banyo si Ivy hanggang sa makalabas si Charlie. You look so fine. Malumanay na pagkakasabi ni Ivy pero nagulat pa rin si Charlie. Thanks. You too. Aktong aalis na si Charlie pero muling nagsalita ang babae. Charlie, I'm sorry. Alam kong mali ang ginawa ko. Tapos na yun. Nakaraan na at ayoko nang balikan pa. Please forgive me. Gagawin ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Ivy, let's just forget it. But I still love you. What? Ikinabigla ni Charlie ang ginawang paghalik sa kanya ni Ivy, maging si Rian na palihim na nanunood mula sa di kalayuan ay napatakip ng bibig. Ivy! Umalingaw-ngaw ang buong-buong boses ni Justoni sa pasilyo. Lahat sila'y napalingon sa gawin ni Justoni. Kitang-kita nila ang pandidilim ng mukha ng lalaki at kuyom ang dalawang palad habang papalapit sa dalawa. Paglapit ni Justoni, lumapat din ang kamao nito kay Charlie. Kwinelyuhan niya ito at muling sinuntok sa mukha. Han! Tama na! Tama na, please! Hindi ko hahayaan na bastusin mo ulit ang girlfriend ko. Nagbihis ka lang ng mamahalin. Yumabang ka na! Bakit? Hindi ang girlfriend mo ang pagsasabihan mo, ha? Siya ang lumapit para halikan ako. What? No! Pagsisinungaling ni Ivy, kaya muling nanlisik ang mga mata ni Justoni. Sinuntok niya ulit si Charlie. Hindi na nakapagpikil si Rian. Ang mabilis na tunog ng takong niya ay dinig na dinig. Papalapit niyang isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Justoni. Para yan sa katangahan mo. Nahimasmasa ng lalaki, kaya takang-taka ito na nilingon ang babae. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Isang sampal sa kanan at sampal naman sa kaliwa ang ginawa niya kay Ivy. At para naman yan sa pagiging sinungaling at haliparot mo. Miss Bedingfield, what's the meaning of this? Humalukip-kip si Rian. Nakataas ang noo at ang kilay niyang hinarap ang dalawa. I saw the whole scene. Did you not see me? I was there. Secretly following your girlfriend. Walang ginawa si Charlie sa kanya. Siya ang humalik kay Charlie. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Gusto mo sampalin kita ng pangatlong pagkakataon? Natutop ni Ivy ang kanyang bibig. Nagtatanong ang mga tingin na ipinukol niya kay Justoni. Isisikreto ko to. Hindi to makakarating kay Daddy sa ngalan ng partnership. Pero ayoko na makita mukha ng babaeng yan sa kahit na anong event na may kinalaman sa Red Line. Sana magkaintindihan tayo, Mr. Eggleman, bilang isa kang executive director ng GGV. Buong tapang niyang sabi, hindi nakapagsalita si Justoni. Matalim na tingin naman ang ipinukol ni Rian kay Ivy na noon ay hindi masalubong ang mga mata niya. Kasunod, hinawakan niyang kamay ni Charlie at hinila ito papalayo. Lihim na napangiti si Charlie sa ginawa ng babae. Sa lubong ang kilay na hinarap ni Justoni si Ivy. Totoo ba ang lahat na sinabi niya? No, Han. Pinagtatanggol niya lang si Charlie. Siguro dahil may relasyon sila. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka lang, pagsisisihan mo ang gagawin ko sa'yo. Of course, I'm not. Han, mahal na mahal kita. Patuloy niyang pagsisinungaling. Niyakap niya si Justoni pero hinawi ng lalaki ang kamay niya. Hindi maipinta ang mukha ni Justoni nang maglakad ito papalayo habang siya naiwan na nakatayo. Samantala, nagpaalam si Rian kay Russo na maaga silang aalis
Tapos na rin ang announcement tungkol sa partnership at ang mga bagay na kasama si Charlie. Salamat. Kung hindi ka dumating, baka lumaki pa ang gulo. Sino bang babaeng yun? May nakaraan ba kayong dalawa? Kasalukuyang nagdadrive si Rian, katabi niya si Charlie. Ex-girlfriend ko siya. Just like what I thought. Bakit kayo naghiwalay? She cheated. Pinagpalit ako sa lalaking yun. At ang masama pa, pinalabas niyang abusive ako. What? Ginawa niya yun sa'yo? Tapos ngayong ginugulo ka ulit. She's beyond repair, narcissist, manipulative. Gusto ko tuloy basagin ang mukha niya. Galit na galit ang mukha ni Rian habang nakatingin sa kalsada. Halos magdikit na ang kilay ng babae. Matagal na nakatitig si Charlie sa kanya. May dumi ba ako sa mukha? Hindi. Wala. Thankful lang ako na nakilala kita. Pakiramdam ko nga, guardian angel kita. You're so funny. What a shame na niloko ka lang ng ex mo. Sa tingin mo? Yeah, you're such a nice guy. Never kong nakitang mapagsamantala ka. Napangiti na lamang si Charlie sa mga papuring naririnig niya mula sa bibig ni Rian. Hindi pa pala kita naiimbitahan sa bahay. Gusto mo bang bumaba muna sa amin? Talaga ba? I really wanted to. Hinihintay ko lang na sabihin mo. Matutuwa si nanay sa'yo. I'm excited. Do I look good? Ayoko mapahiya sa harap ng nanay mo. Bakit mo naman naisip yan? Rian Bedingfield. Iniisip na mapapahiya sa harap ng nanay ko? Bakit? Hindi ba yun imposible? Gusto kong magustuhan niya ako. Bakit? Ha? Bakit gusto mong magustuhan ka niya? Never mind. Biglang nakaramdam ng hiya si Rian. Si Charlie naman ay pangiti-ngiti habang sinusulyapan si Rian. Ilang minuto pa at narating na nila ang bahay ni Charlie. Pagbaba nila ng sasakyan, kabadong inayos ni Rian ang suot na gown. Relax. Maayos ka kahit nakasuot pantulog ka pa. Hindi ko nga alam kung bakit kinakabahan ako. Hindi mo naman ako ipapakilalang girlfriend mo. Hindi rin kita maintindihan. Pagpasok ni Charlie, naabutan niyang nakaupo sa sofa ang kanyang ina. Alalang-alala naman si Betty nang mapansin ang pasa ng kanyang anak sa pisngi nito. Charlie! Anong nangyari sa mukha mo, anak? Wala to, Nay. Nauntog lang. Nauntog? Magkabilang pisngi mo, nauntog? Pumutok pa yung labi mo, oh! Tingnan mo! Napaaway ka ba? Teka. At sino naman tong magandang babae na kasama mo? Good evening po. Magandang gabi rin. Halika, pasok. Igineya ni Betty si Rian papasok. Makahulugan niya pang nilingon si Charlie. Ang lalaki naman ay napapakamot na lamang sa batok. Iha, nobya ka ba ng anak ko? Napaklaro na lamang ng lalamunan si Charlie sa tanong ng kanyang ina. Natawa naman si Rian. Nako, hindi po. Kaibigan lang ako. Nay, boss ko siya. Nakakahiya naman na tinatanong mo kung nobya ko siya. Hala, nako. Ay, pasensya na ho. Ay, boss ka pala niya. Ay, hindi mo naman kasi agad sinabi, anak. Nag-a-assume po kasi kayo agad eh. Okay lang po. Wala lang ho yun. Bagay po ba kami? Napalunok si Charlie sa tanong ni Rian. Alam niyang nagbibiro lang ito, pero hindi niya maiwasang mamula sa hiya. Ay, oo naman. Para kayong si Enrique Hill at si Liza Soberano. Napahalakak si Rian sa tinuran ni Betty. Hiyang-hiya naman si Charlie. Napuno ng tawanan ang buong gabi. Nagkwentuhan tungkol sa maraming bagay. Tila ba welcome na welcome si Rian sa pamilya ni Charlie. Napag-alaman din ni Betty ang totoong nangyari kay Charlie. Kaya bumalik na naman ang galit ng ginang kay Ivy. Nalaman din ni Rian na ang lalaki pala ang nagpaaral kay Ivy. Dumaan ang ilang araw. Ang nangyari sa event ay nananatiling sikreto.
sa pagitan nilang apat. Sa pag-aakala ni Charlie na tahimik na ulit ang buhay niya, hindi pa pala. Naghahanda siya papuntang racing circuit para mag-insayo. Pagsampa niya sa motor nang mag-ring ang kanyang phone. Nagtataka siya kung sino ito, isang unknown number, pero sinagot niya pa rin. Hello? Matagal bago sumagot ang tao sa kabilang linya. Ang naririnig niya lang ay hikbi at tunog ng tila umaagos na tubig. Hello? Kilala ba kita? Charlie? Ivy? Charlie? Pwede mo ba ako puntahan? Ivy, hindi ko alam kung paano mo nakuha ang number ko. Pero matagal na tayong tapos. Ayoko ng gulo. Kung kailangan mo ng makakausap, maghanap ka na lang ng iba. Please, wag mong ibababa. I really need you. Kapag hindi mo ako pinuntahan, magpapakamatay ako. Don't do this to me, Ivy. Kung sa tingin mo na mauuto mo ako sa pagbabluff mo, nagkakamali ka. Kapag may nangyari sa akin, ikaw ang may kasalanan. Ang sumunod na narinig ni Charlie ay ang pagbagsak ng isang bagay. Pakiramdam niya, ibinagsak ni Ivy ang telepono. Dinig niya rin ang tila paglubog ng isang bagay sa tubig. Nakaramdam siya ng takot. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sakay ng motorsiklo. Matulin siyang nagmaneho papunta sa dating bahay ni Ivy. Nakausap niya ang tita ni Ivy at nalaman na matagal nang umalis doon ang babae. Sinabi ng ginang kung saan nakatira si Ivy. Ipinaalam ni Charlie sa ginang ang pag-uusap nila. Kaya naman nataranta na rin ng tita ni Ivy. Muling pinaharurot ni Charlie ang motor papunta sa kondo kung saan nakatira ang dating nobya. Ipinaliwanag niya sa admin ng kondo ang nangyayari. Sinubukan nilang katukin ng unit at tawagan ng numero ni Ivy, pero bigo sila. Doon na nila napagdesisyonan na sa pilitang buksan ang unit. Naririnig nila ang pag-agos ng tubig. Dali-daling nagtungo si Charlie sa banyo at doon nga, nakita niyang nakalubog lang sa bathtub ang katawan ni Ivy. Tulalang babae na parabang wala itong naririnig at nararamdaman. Ivy! Dali-daling lumapit si Charlie at pilit na inahon si Ivy. Walang buhay ang mga matang tumingin sa kanya ang babae. Dumating ka. Sinabihan ko na si tita. Mamaya rin, darating na rin ang boyfriend mo kasama si tita. Huwag mo akong iwan, Charlie. Kailangan kita. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Pero wag muna natin pag-usapan yan. Mahinahong sabi ni Charlie habang buhat-buhat si Ivy. Lumabas na rin ang mga staff at ang security matapos ipaalam ng lalaki na ayos na ang lahat. Ibinaba ni Charlie si Ivy sa upuan at kumuha ng tuwalya. Magpalit ka ng damit. Magkakasakit ka kapag tumagal pa yung basang damit sa katawan mo. Matagal na nakatingin si Ivy sa tuwalyang iniaabot ni Charlie. Pero sa bandang huli, kinuha niya rin. Iniangat ni Ivy ang damit na suot kaya agad na tumalikod si Charlie. Ayaw niyang makitang naguhubad sa harapan niya ang dating nobya. Why are you acting like you haven't seen my body before? It's not appropriate. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Matagal na ako nakamove on, Ivy. May kanya-kanya na tayong buhay. Sagot ni Charlie habang patuloy na nakatalikod sa kausap. Laking gulat na lamang niya nang gumapang ang kamay ni Ivy sa kanyang baywang. Nagkamali ako, Charlie. I realize, mahal pa rin kita. Can we go back to what we used to be? Marahas na tinanggal ni Charlie ang kamay ni Ivy. Salubong ang kilay niyang hinarap ang babae. Pero napaiwas din agad ng tingin nang makitang hubot-hubad ito. Tumaas ang dulo ng labi ni Ivy. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Charlie at pilit na inihaharap ito sa kanya. Ikinawit niyang braso sa batok ng lalaki at dahan-dahang inilapit ang labi niya rito. Sa kabilang banda, si Charlie biglang nakita ang mukha ni Rian habang nakatitig kay Ivy. Plano mo ba talaga to?
Sinadya mo bang dalhin ako rito? Natigilan si Ivy sa naging tanong ni Charlie. Napaatras siya. Bahagya siyang natakot sa matalim na titig ni Charlie sa kanya. Seryoso ang mukha nito na para bang hindi mag-aatubiling manakit ng tao. Kusa siyang bumitaw sa lalaki. Ano bang tumatakbo dyan sa isipan mo? Hindi ka ba masaya sa buhay mo? Na pati ibang tao, gusto mong maging miserable gaya mo? I know what you're trying to do. At kung sa palagay mo mahuhulog ako sa trap mo dahil lang naghubad ka sa harapan ko, shame on you. Kailan ka pa naging ganito kababa? O ganito ka na ba talaga kababa? Dati pa? I'm sorry. Gusto ko lang na bumalik ka. At aartehan mo na naman ako. Kailan mo matututunan mahalin ang sarili mo, ha? Magkaroon ka naman ng dignidad, Ivy. Have some self-respect. Charlie, I'm sorry. Hindi kita dapat na iniwan. Alam ko nagkamali ako. Nagkamali ako sa'yo. Hindi ko sinasadya. Sana mapatawad po ako. Gusto kitang bumalik. Anong hindi mo sinasadya? Sinadya mo, Ivy. Pinahiya mo ako sa harap ng mga katrabaho mo. Harap-harapan kang nagpakalat ng kasinungalingan habang niloloko mo ako. Dapat nga hindi na kita pinuntahan dito. Naging mabuting tao lang ako, Ivy. Pero sagad na ako sa'yo. Huwag mo na akong igigil trip pa. Dahil sa susunod na gawin mo to, hindi na ako magpapauto pa. Kung gusto mong magpakamatay ka. Huwag mo na akong idadamay pa. Hindi na nagpaawat si Charlie. Naglakad na siya habang naiwang humahagulhol si Ivy. Paglabas niya ng silid, bahagya pa siyang nagulat sa nakita. Nakatayo sa tabi ng pinto si Gestoni, kasama ang tita ni Ivy. Kanina pa pala sila nakikinig. Mabigat ang atmospira, maging ang kanilang paghinga. Walang nagsalita sa kanilang tatlo. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palabas ng unit. Pero bago tuluyang lumabas, hinawakan ni Gestoni ang balikat niya. Pasensya na, Brad. Nagkamali ako ng kinampihan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang umatras. Tango ang isinagot ni Gestoni sa tinuran ni Charlie. Matapos makalis ni Charlie, pumasok sa loob ng silid si Gestoni. Nagpaiwan ng tita ni Ivy sa labas. Binigyan ng ginang ng privacy ang magnobyo. Naabutan ni Gestoni na nagpapalit ng damit si Ivy. Bahagyang nagulat ang babae nang makita ang nobyo. Matagal na pinagmasdan ni Gestoni si Ivy bago nagsalita. I knew what happened. Bakit hindi ako tinawagan mo? Han, hindi ko alam na number ni Charlie yun. What a dumb excuse. Naghintay ako ng mas magandang excuse. Pero yun lang ang naisip mo. Anong akala mo sa akin? 7 years old? Han, forgive me. I'm sorry. Hindi na mauulit. Naluluhang sabi ni Ivy. Saka dali-daling lumapit at yumakap sa nobyo. Ano ba ako sa'yo? Mahal mo ba talaga ako? O asit lang ang tingin mo sa akin? Of course, mahal kita. I was just confused. Wala kaming closure ni Charlie nung maghiwalay kami. Kaya ako nagawa yun. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Narinig ko ang lahat. Lahat ng pinag-usapan ninyo ni Charlie. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Ivy. Kalmado lang ang boses ni Gestoni, pero ramdam niya ang bigat ng pagkakasabi ng nobyo. Kita niya rin ang pagod sa mga mata ng lalaki. Pagod nang makinig sa mga kalokohan niya. Pagod nang makinig sa mga kasinungalingan niya. Pagod nang maniwala sa kanya. Alam na ni Ivy ang susunod na mangyayari. Nataranta siya. Kaya naman napaluhod siya. At hinagkan niya ang mga binti ni Gestoni habang nagmamakaawa. Han, I'm sorry. I'm sorry. Please, patawarin mo na ako. Hindi ko kakayanan kung mawawala ka. Hindi ko na uulitin, Han. Maniwala ka sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong iwan. Nakakaawa ka, Ivy. Wala kang pagmamahal sa sarili mo. Kaya ay dinadamay mo ang ibang tao sa pagiging miserable mo. Hindi pa huli ang lahat. Help yourself.
Magbago ka na. No! 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 Justoni! Don't leave me! Sumisigaw si Ivy at hinahabol si Justoni pero hindi siya pinapansin ng lalaki. Hinawakan na siya ng tita niya para hindi na mag-iskandalo pa sa labas ng unit. Tuluyan nang nakaalis ng kondo si Justoni at hindi na lumingon pa. Patuloy naman sa paghagulhol si Ivy. Ineng, tama na. Hilumin mo na ang puwang dyan sa puso mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. Buuin mo ang sarili mo. Alam kong kaya ka nagkakaganyan dahil lumaki kang walang magulang. Masyado kang nabulag ng inggit sa mga taong kumpletong pamilya. Pero Ineng, kaya mong maging masaya. Kailangan mo lang tanggapin kung ano ka talaga. Mahalin mo ang sarili mo. Nag-aalalang wika ng kanyang tita habang inaalo siya. Lalong lumakas ang hiyaw ni Ivy. Totoo ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Nagsisisi siya. Sinayang niyang dalawang lalaking nagmahal sa kanya ng totoo dahil lamang makasarili siya. Inip na nakatingin si Rian sa kanyang phone. Late na kasi si Charlie sa napag-usapang ensayo. Bukod pa roon, hindi rin sumasagot ang lalaki sa mga tawag at text niya. Maya-maya lang, nakita niyang patakbong lumalapit ang lalaki. Nakangiti pa ito. Habang nagkakamot ng likod ng batok, nakataas ang dulo ng kilay na sinalubong ni Rian ang lalaki. Yumayabang ka na ba, boss? Hindi porket nag-champion ka, tataas ng ihi mo. Grabe naman to. May emergency lang. Kaya nalita ko. Emergency? Pero kahit mag-reply sa text ko, hindi mo nagawa. Naku, pinsan. Para kang nanay na pinagagalitan ng anak. Pinsan naman. Nanay talaga? Sa fresh kong to, gagawin mo akong nanay? Bakit? Ang daming fresh na mga mami ngayon Lalo na mga single mom. Tirador ka talaga ng single ma'am. Huwag mo naman akong i-booking. Sige na. Bahala na kayong ayusin yung LQ nyo. Pang-aasar ni Jedo sa dalawa. Tumaas pa ang dalawang kilay niya kay Charlie na binigyan ng makahulugang tingin. Oh, Boss Charlie, tatayo ka na lang ba dyan? Ito na po, boss. Kikilos na. Dali-daling lumapit si Charlie kay Rian. Sabay silang naglakad papasok ng pit kung nasaan nakalagay ang mga motor. Ano bang emergency na nangyari? Kung komportable ka lang naman na sabihin, pero kung private yan, rerespetuhin ko yon. Si Ivy. Tinawagan ako. Ha? Ginugulo ko pa rin ng babaeng yon? At may number ka pa rin sa kanya? Nagpalit na ako ng number. Matagal na. Hindi ko rin alam kung paano niya nakuha yung bago. Siguro sa koneksyon. So anong nangyari? Bakit ka tinawagan? Gusto niya magbalikan kami. Anong sabi mo? Siyempre hindi ako pumayag. Masakit yung ginawa niyang pagtatraidor sa akin. Ayoko nang bumalik siya sa buhay ko. At isa pa, may ibang laman na ang puso ko. At sino naman yun? Pasimpleng pag-uusisa ni Rian, hindi maiwasan ni Charlie na mapangiti. Private eh. Hindi ako komportableng sabihin. Okay. Walang ganang sabi ni Rian, sabay irap sa lalaki. Good luck sa inyong dalawa. Bakit parang hindi ka naman masaya para sa amin? Ha? Ako? Naku, hindi ah. Masaya ako para sa'yo. Kung sino man siya, sana lang tratuhin ka niya ng tama. You deserve better. Sana naman ang babaeng pipiliin mo this time. Yung mahal ka, mayaman ka man o mahirap. Tsaka yung faithful. Masasaktan ako para sa'yo kapag niloko ka na naman. Salamat. Sana tanggap niya rin ako. Galing kasi sa mayamang pamilya eh. Para kasing hindi ako bagay sa kanya. Bakit? Mayaman ka naman. Multi-millionaire ka na. Also, kung hindi ka niya matanggap dahil sa estado ng buhay niyo, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya para sa'yo. Pigil na pigil si Charlie sa pagngiti. Dahil din sa sinabi ni Rian, nagkaroon siya ng lakas ng loob na umami na. Kung ganon,
Matatanggap mo ba? Kahit hindi ako galing sa mayamang pamilya. Oo naman, kaibigan kita eh. Diretsong sagot ni Rian, pero natigilan nang mapagtanto ang nais ipahiwatig ng binata. Tama ba yung naiisip ko? O nag-a-assume lang ako? Rian, ikaw ang nagpabago sa buhay ko. Emotionally, spiritually, and financially. Wow naman, financially. Tama naman ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararating lahat ng meron ako ngayon. Eto naman, pinapalaki mo naman ang atay ko. Talagang may side comment ka, no? Baka naman pwede akong umamin ng nararamdaman ko romantically. You love me? I love you. Okay, edi tayo na. Ha? Nagulat na lamang si Charlie sa bilis ng pangyayari. Ngayon, nakayakap na sa kanya ng mahigpit si Rian. Marahang gumagalaw ang kamay niya para yakapin ang babae pabalik. Lumuwag ang pagkakangiti ni Charlie habang mahigpit na hinahadkan si Rian. Walang paligoy-ligoy na inamin ni Rian ang totoong nararamdaman niya sa lalaki. Wala ring ligawan na naganap. Ipinaalam agad nila sa pamilya ng Widdingfield ang relasyon nila. Naging mabilis ang ganap sa pagitan nilang dalawa. Ikinasal sila ng taon ding yun na labis na ikinagulat ng mga taong kilala sila sa industriya. Nahanap ni Charlie ang babaeng magmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa. Babaeng hindi siya ipagpapalit sa mas mayaman. Bagkus, sosoportahan siya upang umangat sa buhay. Sa relasyon, hindi pwedeng isa lang ang tumatayo habang ang isa ay nakasakay lang sa biyahe. Tinatawag na partner ang karelasyon dahil ang tunay na pagmamahalan ay sabayang lumalaban sa buhay, hindi iwanan